Sa bawat sulok ng Pilipinas, maraming kwento ng buhay ang patuloy na sumusubok sa katatagan ng bawat isa. Walang ibang masandalan kundi ang sariling sipag at tiyaga. Ito ang kwento ni Aling Tessie, isang matandang babae na kahit sa kanyang edad ay patuloy pa ring naglalakbay sa landas ng kahirapan para sa kanyang pamilya. Ado ti trabaho na ko, ngayon ti yos ko nga trabaho, katulong, yan ti isang groceria. Si Aling Teresita o mas kilala bilang Aling Tessie ay isang payak na nagpapawedding at namamasukan bilang isang katulong sa isang mini grocery. Siya ay isa sa libo-libong Pilipinong patuloy na nagpipaglaban sa buhay at dumedepende lamang sa kakarampot na salaping kanyang kinikita. No pampanunutem, no katanam amin, kurang. Sa bawat tiklop ng papel na pumapasok sa kanyang bulsa, naroon ang pakikipaguno sa kahirapan, isang laban na hindi nakikita sa mata ng batas, ngunit nagbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa anino ng gutom at kawalan. Ang kanyang hanap buhay, bagamat nasa gilid ng lipunan, ay tila isang kalasag na pansamantalang nagtataboy sa gupit ng kahirapan, habang patuloy na nilalakbay ang mabatong landas ng bawat araw. Kaputao magti sa bali nga kasla extra income. Ang kwento ni Aling Tessie ay isang malinaw na larawan ng isang malalim na problema sa Pilipinas, ang kahirapan. Milyon-milyong Pilipino ang araw-araw na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Ang kakulangan sa oportunidad, mababang sahod at mataas na presyo ng mga bilihin ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit patuloy na nararanasan ang kahirapan sa bansa. Gana nga nag-graduate kami sa high school. Sige, nag-graduate ka high school. Kasi na po Diyos, hindi pinagtuloy ng bus. Hindi ambisyon ko ito. Agbalin ang mistra. Na nakapag-test kami dati kasi lang dati nagpang-awag na dito. May na kami po nag-test. May ayatan ng ataing patulod at grado. May nga. Opo. Nakag-enrollment ko. Ay hanggang basa. Awang kwarta. Tatang ko. At narigat mo panagbiyan mo. Taltalon lang ni tata. Pero may angat sang sangit ko na di. Apay Tessie, di ka umay. Kiting kami agan rolan ko na di classmate ko. Tata nagtatasabi. Nag-retire da. Paikat din ada nagbalin nga principal. Kasi dahil kada nagbalin ang nurse, doktor. Jadi di barkada. Hindi nagre-reunion kami nga roon. Malmaldayag ata sa Latina kapimtima. Apay, agpapadatay lang. Oo ko na daw. Hindi ay, di na, kakasta kami. Hintay ka di, di kastoy ko na lang. Kas lang datay, handag mo pilibilang kawan lang. Kas lang di high school kami. Ngayon, tirik na ako. Pero nakabas-bas seat. Iso na rigat no, hindi ka makaano. Kaya nakabas-basit, di pa nagarik ng ibag yun. Kaya dakay na ujiin, ikagumaan mo ti panagadan niyo. Kaya isuntot sa rikad-kad yun, ito tumatain kayo. Panglaban mo, itikin na rigat, di pa nagbiyak. Kaya narigat ti marigrigat. Lalo nang ka nakaadan, agpatingga kalatan, isang-sang kabasit ang masakit. Nagarigan niyo kanya kita. Makaibit ako minsan. Tanong, nung naturid ti pakinakin ko, yung takrota kami, hindi ka banbanwaga.
Nabiit kami pa ang nag-asawa nila. Kaya ko babasit pa dagitan na po. Basit pa lang timasapol ng mga gabro ng mga rin. Ang munti panunod ko nga nito. Nagiging mabaybay at ang mapanahon. Maumbing ko. Yan mo kasamit ikasasaad mo ipapanang. So, hanap ka rin mga ay siguro. Ano sa kuna, naman timasapula. Paganayin. Sa tulong ng pagkakaisa ng bawat Pilipino mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, maaaring labanan ang kahirapan. Sa pag-aaral, pagsusumikap at tamang oportunidad, may pag-asa pang may angat ang buhay ng bawat isa tulad ni Aling Tess.